Mataas pa rin. Pero yung pinanggalingan niya ay malaki na rin yung nawala. Halimbawa sa mga OFW, nung presidente si Digong, halos wala akong makita na OFW na anti-Digong. Halos wala. Ngayon, dito sa mga biyahe ko, mga OFW ang nag-organize, ang nagbabayad ng aking pamasahe, ng aking tutuluyan, ng aking kakainin para marinig yung aking mga banat sa mga Duterte. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Saka ako, preparado sila. Ang kampo ng Duterte, grabe ang preparasyon sa 28. Ako tingin ko lang. Yung ginagawa ni Sara ngayon na umiikot sa mga iba-ibang bansa, kino-consolidate yung kanilang yung mga DDS supporters nila. Kasi malaki ang tulong ng ng mga overseas Filipino sa Duterte. Hindi lang yan kahit nung senatorial elections nung 28. Tayo naman dahil nasa party list tayo, minumonitor natin yung mga butanting yung mga overseas Filipinos na voters talagang kahit ako di ba nangampanya ako sa Hong Kong? Nangampanya ako sa Hong Kong, malakas ang Duterte doon sa grounds. Talaga? Kailangan nating maging realistic na ang pagdating sa overseas Filipinos, ang Duterte may malakas pa talagang mass base at support base. At yun yung kino-consolidate ni Sara. Parang pagdating ng 2028, hindi niya na kailangang asikasuhin pa ang overseas Filipinos kasi inikot niya na yan yung mga bansang malakas ang suporta nila. Habang yung kanilang mga supporters naman ay sa lahat ng pwersa nila. Tingnan mo naman yung ginagawa nila Vic Rodriguez, yung mga natalo nilang senador. Ngayon, masipag silang mag-organize, consolidate ng kanilang forces para sa kay Sara sa Pero malaki na rin yung pagbabago, attorney. Dahil nung panahon ni Digong, nung 2020, 94-95% ng mga Pilipino suportado si Digong. Ngayon ay bumaba na yan sa 40%. Mataas pa rin. Pero yung pinanggalingan niya ay malaki na rin yung nawala. Halimbawa sa mga OFW, nung presidente si Digong, halos wala akong makita na OFW na anti-Digong. Halos wala. Ngayon, dito sa mga biyahe ko, mga OFW ang nag-organize, ang nagbabayad ng aking pamasahe, ng aking tutuluyan, ng aking kakainin para marinig yung aking mga banat sa mga Duterte. Dati, hindi posible yan. No? Sa Rome, sa Milan, sa Vienna, sa Paris, sa Berlin, sa Tokyo, no? Ang dami. Hindi ko na nga mapunuan yung imbitasyon dahil wala na rin akong oras. Pero mga kanyan, attorney, mga OFW yan Mga OFW yan. Yung mga bumoto sa Akbayan, marami doon mga OFW. No? Yung bumoto kay Kiko at saka kay Bam, marami doon mga OFW din. So, ibig sabihin, yung dating solid base ng mga Duterte ay malaki na rin yung nabawas. Ikalawa, dahil hindi na weaponize ng mga Marcoses, hindi na weaponize ng gobyerno yung mga issues laban sa Duterte, parang nabigyan sila ng free hand. Halimbawa, issue ng West Philippine Sea. Nagamit ba yan laban sa mga Duterte, laban kay Bongo, laban kay Bato? Hindi nagamit. Halimbawa, crimes against humanity, Tokhang, nagamit ba yan ng gobyerno laban kay Bato, laban kay Bongo, no? Laban sa mga kandidato ng mga Duterte? Hindi. Pero ngayon, going into 2028, posibleng maiba yan. Posibleng maiba yan. Halimbawa, yung bago mong ombudsman ay kakasuhan na, bubuhayin na yung mga kaso katulad ng Parmali, katulad ng Sinovac vaccines, no? Katulad ng DepEd laptop scandal.
no? Katulad ng maraming issue, katulad ng libu-libong flood control projects sa panahon ni Duterte, bubuhayin yan. Ibig sabihin, tatama at tatama yan sa mga Duterte in the next 2.5 years. Kumpara nung nakaraang 3 taon. Hindi yan nagamit laban sa kanila. No? So, yun yung mga pagbabago in the next 2.5 years na pwedeng ma-damage yung mga Duterte. Halimbawa, pag kinasuhan si Pulong, saan niya ginamit yung 51 billion in less than 3 years sa kanyang distrito at hindi niya maipaliwanag? No? Tatama at tatama sa kanila yan. Kahit papano. No? Kahit papano. Halimbawa, makonvict si Duterte ng crimes against humanity. Katulad ngayon, yung lahat ng mga balak nilang gawin sa ICC, talo sila. Yung interim release, yung jurisdiction, puro talo. Diba? Kaya malinaw ngayon, no, na hindi sila papakawalan ng ICC. At dahil hindi sila papakawalan, napakataas ng certainty ng conviction. Napakataas. So, pag yan ay nangyari, tatama yan sa mga Duterte. Kahit papano. So, ganun. Yes, mahina yung mga Marcos, pero wala naman silang kandidato eh. Yes, malakas pa yung mga Duterte, pero malaki na yung hinina nila mula sa kanilang height ng popularity. At magpapatuloy ang tatamaan in the next 2.5 years. So, medyo na-open yung field para sa mga non-Marcos, non-Duterte at this point. Ang tingin mo sa Mindanao, kasi nung 2022, 2025 elections, malaking factor sa magandang pinakita ng Duterte forces, Duterte camp sa senador, yung pagtapnat chair ni Bato, ay ni Bongo, yung pangatlo ba o pang-apat si Bato? Pang-apat Kasi pangatlo si Tulfo. Yun, pang-apat ni Bato, tapos pumasok si Marcoleta, muntik na ring makapasok sila Philip Salvador, kumbaga ng mga 13, 14 yata yan eh. Nung ibig sabihin, sa kapag tinignan mo yung results ng Mindanao, Nald, tinitingnan ko, sinampulan ko ang mga cities, hindi Davao City. Lahat halos ng cities, nangunguna sila Bato. Yung mga kandidato ng Duterte, kahit sila Hinlo, kahit sila Jimmy Bundok, na pumapasok sa top 12 sa lahat halos ng cities ng Mindanao. So, ibig sabihin, tanggap mo ba na malaki naging factor yung Mindanao vote sa ganon na pangyari? Hindi kaya sa 2020? Nakadagdag ang Mindanao sa senatorial election. Pero sa presidential, historically sa presidential, ang pinakamahalaga ay L to L. No? Yung Luzon ang pinakamahalaga, including NCR. Ibig sabihin, 2/3 ng boto dyan manggagaling. Luzon and NCR. Ikalawang susunod na pinakamalaking pagkakakunan ng boto ay Central Visayas. No? Central Visayas. Panghuli yung Mindanao. Ibig sabihin, pwede kang manalo sa pagka-presidente pag napanalunan mo yung NCR at Luzon. At sigurado kang panalo kung nakuha mo ang Central Visayas. Kahit masiro ka na sa Mindanao. Kung presidential ang labanan. Kung presidential. No? Ang mahalaga ay Luzon at saka NCR. Dahil almost 60% ng botante diyan manggagaling. No? 60% o 65%. Tapos susunod, Central Visayas. Diba? Central Visayas. Cebu, Bohol. Oo. Cebu, Bohol, tapos Iloilo. Yan yung mga bailiwicks ng boto. No? Kung ikaw ay mananalo dyan, sigurado ka na. No? Kung ikaw ay mananalo sa Luzon at saka sa NCR, halos sigurado ka na. No? Ngayon, mananalo ka sa Mindanao, mananalo ka sa Visayas,
tapos talo ka sa Luzon tsaka sa NCR, malabo ka maging presidente. Malabo ka maging presidente. So, yes, may epekto yan sa senatorial election, pero sa presidential election, ang mahalaga ay Luzon at saka NCR, tapos Central Visayas. Matanong kita na. Hindi ganun kahalaga ang Mindanao. Unfortunately, dahil kailangan nating i-develop ang Mindanao. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.